So sa ating pagpapatuloy ng ating pag-aaral Psalms 139, nakita natin ang mga attributes ng ating Panginoon dito, ang kanyang katangian. At una napansin natin at pinag-aaral natin na ang Diyos po ay omniscient. Siya po ay nakababatid ng lahat. Lahat ng ating nilalaman ng isipan, ng ating puso, bago pa lamang tayo gustong tumayo, alam na ng Diyos, natatayo tayo. Uupo, alam ng Diyos, uupo tayo. Bago tayo makapagsalita sa ating mga dila, alam na kung ano yung mga lalabas na letra sa ating mga labi. Kaya nga ito isang hamon sa atin, isang paalala na kung tayo po'y manalangin, tiyakin natin na totoo tayo manalangin. Tiyakin natin na bawat bigkas ng ating labi ay nagmumula sa ating puso. Hindi yung janggoy-janggoy lang kung mag-pray tayo na para lang naglalaro tayo. No, gawin natin buong puso dahil tinitignan ng Diyos ang puso ng bawat isa. So tignan natin ang ilang mga talata sa kahuli-hulihan, Psalms 139 verses 19 to 24. Verses 19 to 24, ating basahin ito. Sana'y patayin mo, O Diyos, ang masama. Kaya't layuan ninyo ako, mga taong nagpapadanak ng dugo, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Hindi ba kinapupuotan ko silang napupuot sa iyo, O Panginoon? At hindi ba kinasusuklaman ko silang laban sa iyo'y bumabangon? Kinapupuotan ko sila ng lubos na pagkapuot. Itinuturing ko sila na aking mga kaaway. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. So panibagong katangian na naman ng Diyos dito, attributes ng Panginoon, makikita natin dito yung kanyang pagka-omni-righteousness. Omni-righteousness of God o ang pagkamatwid ng Diyos sa lahat. Napakalaga po natin itong tignan. Bagong lahat, tayo muna ay manalangin. Panginoon, salamat po sa gabing ito. Muli kaming mag-aaral ng salita upang lumago kami sa aming pananampalataya, upang ibabaan namin ang aming pong puso sa pagkilala sa inyo, sa pagluwalhati sa inyo habang nakikilala ka namin, nakikita namin, Panginoon, ang aming pong mga kasalanan at kahinaan na kailamang dapat ang maluwalhati sa aming buhay. Samahan niyo kami, Panginoon, turuan niyo kami at hayaan niyong maunawaan namin ang salita ninyo sa tulong po ng inyong banal na Espiritu. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So makikita natin dito ang katwiran ng Diyos na ito'y ipapahayag sa atin sa tatlong bahagi. Yung pagkamakatwiran ng Panginoon, yung salitang pagka, no? Yung pagdidiin. Una, katwiran ng Diyos na ipapakita rito sa kamatayan. Ikalawa, ang katwiran ng Diyos ay naipapakita sa paghiwalay. Ikatlo, katwiran ng Diyos na ipapakita sa pagpapabanal. Sa pagpapabanal. So kamatayan, paghiwalay, at pagbabanal. So natignan natin ang katwiran ng Diyos na napapakita sa kamatayan. Basahin natin ang verse 19a sa una lamang. Ganito ang sabi, sana'y patayin mo, O Diyos, ang masama. Napakatindi pong panalangin ito ni David. Pero alam natin, ipapaliwanag ito ng ilang bahagi ng kasulatan. Hindi tayo agad magbibigay rito ng kahulugan o interpretasyon na si David, naghahangad siya ng paghihiganti at inuutusan niya ang Diyos na patayin ang masasama. Now, kung titignan natin sa ganito lamang talata, ganito nga sinasabi ni David. Pero tignan natin sa English, kung titignan natin sa King James, hindi ganoon ang pagkakasabi. Ang sabi sa King James, wala pala akong King James dito. Doon na lamang sa wala akong King James pala ritong sana'y patayin mo.
Sa ESV, "O that you would slay the wicked." Ganun din, naghahangad siya na patayin ang masama. Saglit, King James. Tignan natin sa King James. Pakibasa nga, mayroon bang King James yan? English, oo. Surely thou wilt slay the wicked, O God. Okay. So, Depart from me, therefore, gladly. okay. Yun ang sinasabi ni David dyan. Tiyak na iyong papatayin ang masama. So, hindi ito panalangin ni David na hangad niya na manalangin siya ng paghihiganti na patayin ang lahat ng masama. So, tingnan natin sa ibang bahagi na tinitiyak ni David, kilala niya ang Diyos, na ang Diyos po ay pumapatay. Hindi natin matanggap yung salitang pumapatay, no? Pero may sinabi talagang Bible na ang Diyos ang pumapatay at ang Diyos ay bumubuhay. Now, bakit po ang matuwid ang Diyos na patayin ang masasama? Yung masama rito, yung yung unreformable sinners. Talagang hindi talaga ma-reform, di mababago talaga, napaka kasalanan talaga. Una, bakit matuwid ang Diyos na pumatay ng taong masama? Sapagkat siya ang nagbibigay buhay. Siya yung naglikha sa atin. Sa buong daigdig, alam natin, Genesis chapter 1, siya ang nagbigay ng buhay ng lahat ng bagay. Sa halaman, sa mga ibon, sa mga creatures sa karagatan, ang mga hayop, at ganun din sa tao. Alam natin, Genesis chapter 2 verse 7, na hinubog ng Diyos ang tao mula sa alakabok, at yun ay nagmukhang tao, pero patay pa. Pero nung kanyang hininga ng buhay, ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Nakita natin, ang Diyos ang pinagmumulan ng buhay. Simula sa paglikha ng hayop, paglikha ng mga halaman, lalo na pagdating sa tao. Kaya ang Diyos po may karapatan, may katwiran na siya ay pumatay o bumawi ng buhay. Mas magang tignan yun, bumawi ng buhay sapagkat siya ang nagbibigay nito. Siya ang naghubog sa tao. Siya ang nagbigay ng hininga. At siya rin ay bumabawi ng buhay. Sa Job chapter 1 verse 21, ganito ang pagkakasabi ni Job. Sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong babalik doon, ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Siya ang bumabawi, may karapatan, matuwid. Kaya maging sa kamatayan, ang katwiran ng Diyos ay makikita, mahayag natin. Isang bagay pa na dapat nating basahin na ang Diyos ay pumapatay sa 1 Samuel chapter 2 verse 6. Hindi matanggap ng iba ito na pinagtatanggol nila ang Diyos na hindi ganun kasama ang Diyos. Well, hindi naman siya masama na pumatay. Katwiran niya, yung righteousness niya, yun po ang dahilan para patayin ang masasama. Ang sabi dyan sa Samuel 2 verse 6, ang Panginoon ay pumapatay. Nakita nyo? Pumapatay at bumubuhay. Siya ang nagbababa sa Sheol at nag-aahon. So mismong salita ng Diyos, hindi kinaihiya, hindi pinangingilagan na ang Diyos ang siyang pumapatay. Bakit? Sapagkat siya nagbigay ng buhay. At kung siya nagbigay ng buhay, matuwid ang Diyos. Pumapatay siya dahil sa kanyang katwiran. At hindi lamang yon, Deuteronomy chapter 32, verse 39, ganito ang pagkakasabi. Deuteronomy 32:39, ganito ang sabi. Tignan ninyo ngayon, ako sa makatwid ay ako nga. Nagsasalita rito ay ang Diyos sa pamagitan ni Moises. At walang Diyos liban sa akin. Ako'y pumapatay at ako'y bumubuhay. Ako'y sumusugat at ako'y nagpapagaling. At walang makakaligtas sa aking kamay. So nakita nyo, siyang nagbibigay, siyang bumabawi, siya ang pumapatay. Yon ang kanyang katwiran. Walang sino mang pwedeng magreklamo dyan. Napakatuwid ng Panginoon.
Righteous siya sa lahat ng bagay. At hindi lamang na siya ang nagbigay, siya ang bumabawi at mapatay, siya rin ang nagtatakda ng buhay kung hanggang kailan mananatili buhay natin. Hebrew chapter 9 verse 27. Ganito ang sabi, at yamang itinakda sa mga tao mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Now, kung ating idurugtong doon sa Psalms 39 verse 19, mga kapatid, ang Diyos po, pumapatay siya, pagkatapos noon ay ang paghuhukom. At diyan po natin makikita ang righteousness ng Panginoon na kanyang isineserve doon sa mga taong matitigas ang puso, hindi na kayang magbago, kaya yung katwiran ng Diyos ay nahahayag, nasiserve, at doon nakikita ng maluluwalhati ang Diyos sa kamatayan ng masama doon sa impyerno. Naluluwalhati pa rin ang Diyos. Bagamat ang Diyos ay hindi po natutuwa sa kamatayan ng masasama. Remember, Ezekiel chapter 36 verse 11, 33 verse 11, ang sabi ng salita, sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay tumalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masamang lakad, sapagkat bakit kayo mamamatay, o sambahiyan ni Israel? Mamamatay talagang masama sapagkat itinakda na yun eh. Itinakda na yun eh, ng Diyos. Yung decree ng Panginoon hindi na mababago. Anong decree ng Panginoon? Ang kabayaran ng kasalanan ay hindi na hindi ibig sabihin, pag ikay nagkakasala, pupuntahan ka, didikdikin ka ng Diyos para mapatay ka. No, yung kasalanan mo ang siyang papatay sa iyo. So therefore, naluluwalhati ang katwiran ng Diyos. Matuwid ang Diyos sa kanyang salita. Hindi siya urong-sulong. Pero pagdating po sa pagsisisi, alam naman natin, ano naman ang tinakda sa pagsisisi? Forgiveness. Di ba? 1 John 1:9. Kung ikay magsisisi, ay talagang papatuwarin ka. Hindi pupunta ang Diyos doon, sige, papatuwarin kita. No. Yun ay nakatakda eh. Once na nagsisi ka, talagang ang ganti niyan ay kapatawaran. Kaya nga, ang Diyos ay matuwid. Righteous ang ating Panginoon. Sapagat naihain niya ang kanyang katwiran sa mabuti at sa masama. Hindi pwedeng masisi ang Diyos sa kanyang katwiran. So ang Diyos ay righteous, all righteous sa kamatayan. Okay? Omni-righteous sa kamatayan. Ikalawa, katwiran ng Diyos ay nakikita rin sa paghihiwalay o paghiwalay. Verse 19 to 22 sa ating teksto. Sabi ni David, sa ikalawang bahagi, kaya't layuan ninyo ako, mga taong nagpapadanak ng dugo. Anong sinasabi ni David to? Lumayo kayo. Bakit? Ayaw ni David makisama sa mga nagdadanak ng dugo, sapagkat sila ay nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan. Nandun ang si David, nagsasalita itong masama ng laban kasamaan sa Diyos. At ginagamit ng iyong mga kamay, ng kaaway, ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Grabing sama nito. Hindi ba kinapupuotan ko silang napupuot sa iyo, o Panginoon? At hindi ba kinasusuklaman ko silang laban sa iyo'y bumabangon? So makita rito na ang Diyos nagbigay ng katuwiran kay David upang si David ay matuto at gustong lumayo sa kasalanan. Paghihiwalay po sa kasalanan o kasamaan, hindi po atin yun, kundi ito ay katwiran ng Diyos na nasa atin. Kung wala pong katwiran sa atin na binihis ni Kristo nung tayo po ay sumampalataya sa Kanya, mahal natin ang kasalanan, mahal natin ang mga masasama, kasama tayo sumasalos masama. Pero dahil ang righteousness ng Panginoon ay nasa atin, yun po ang nagtuturo sa ating humiwalay at mapuot sa kasalanan. Makikita natin dyan kay David. So, ang Diyos po ay righteous sa mga mananampalataya, sapagkat binibigyan ng biyaya upang makita ang kasamaan ng masama at makita
ang hindi magandang pakikisama sa mga makasalanan. So paghihiwalay ni David, ito sa pamagitan ng pagkapuot ng mga tao sa Diyos. Now dito, binanal mismo ni David, sarili niya mismo, inihiwalay niya, binanal niya ang kanyang sarili sa mga taong napupuot sa Diyos. Ano ibig sabihin na napupuot? Lagi bang galit yung mga tao sa Diyos? Ibig sabihin, hindi. Ang ibig sabihin, laging swail sa kalooban ng Diyos. Laging tumatalikod kung ano yung kalooban ng Diyos. Kaya ang sabi ni David dito, layuan ninyo ako. Kayong mamamatay tao. Kayong nagpapadanak ng dugo. Now, hindi magagawa na yan ng isang mananampalataya kung wala ang righteousness ng Diyos. Di ba, ibinihis ni Kristo ang kanyang katwiran at ang ating kasalanan ay kanyang pinasan sa krus. Kaya yung katwiran ito na sa atin, ito yung nagbibigay sa atin ng pagkakilala sa kasamaan. Ngayon, kung hindi ka humihiwalay sa mga taong ito, sa kanilang mga gawa, ay tanda yun na marahil hindi ka malago o di kaya naman marahil hindi mo pa talaga kilala ang Diyos. Lalo na kung nasa atin din ng kapuotan. Kung lagi tayong galit, lagi tayong napupuot sa ating kapwa. Mismong doon sa kapwa, sabi ni David, layuan niyo ako. Paano kung nasa iyo? Na pag sinabing nagpapadanak ng dugo, na hindi naturally sa ating panahon, alalayuan lang natin yung mga kriminal. Pero tandaan natin, ano bang sinasabi ng banal na kasulatan, yung nagpapadanak ng dugo, kriminal, di ba? 1 John 3:15, ano sabi doon? 1 John 3:15, ganito ang pagkakasabi. Ang sino mang napupuot sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao. At nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay hindi na nanatili sa sino mang mamamatay tao. Kung tayo'y may puot sa ating kapatid, may puot tayo sa ating kapwa, hindi nagpapakita lamang hindi ka Kristiyano. Wala kang buhay na walang hanggan sa iyo. Bakit hindi mo makilala yun? Kung nasa iyo talaga ang righteousness ng God, then discern mo kung ano yung nasa iyo na nagpapahiwalay sa Diyos. O di kaya naman, baka hindi ka lumalago. Kaya hindi mo maramdaman yung kasamaang yun nasa iyong puso. Kriminal ka sa iyong kapwa. Hindi ka nga nagpadanak ng dugo ng literal, pero mas grabe yun sa utos ni Kristo. Mas higit yun. Dahil nag-isip ka lang ng masama, kriminal ka na kaagad. Kaya nga ito sabi ni David, si David, binanal niya ang kanyang sarili. At yun yung dapat natin gawin. Dapat banalin natin ang ating sarili. Lumayo tayo sa ganong kasamaang kapuutan. Makipagkasundo tayo. Forgive them kung sila'y nagkasala sa iyo. At ikaw naman ay lumapit sa Diyos at humingi ng kapatawaran. Layuan din natin, ano pa yun? Verse 20, ano pa yung nilalayuan ni David dito? Ang sabi rito sa 20, sapagkat sila'y nagsasalita laban sa iyo ng kasamaan. Minsan tayo, Kristiyano, nakikitawa tayo sa mga biruan ng mga unbelievers na niloloko nila ang Diyos. Ginagawa nilang biro ang Diyos. Tungtuwa naman tayo. Walang katwiran sa iyo ng Diyos. Dahil kung nasa iyong katwiran ng Diyos, maramdaman ko agad yung masasaktan ka talaga. Dapat lumalayo sa ganong klaseng mga tao. At ang sabi pas 20, at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Di ba yung mga taong hindi talaga kilala ang Diyos o wala silang relasyon sa kay Kristo, bagamat tumatawag silang praise the Lord, pero ang buhay nila salungat sa kanilang pagtawag ng Panginoon. Layuan yan. Kaya sabi nga sa Corinthians chapter 11, layuan ninyo mga nagsasabing kapatid, pero mapangalumnya, mapaglasing, no? Ano pa mang bisyo, layuan sila. Banalin. Bakit tayo matututong bumanal? Sapagkat bihis natin ang katwiran ng Diyos. Hindi lamang katwiran ng Diyos doon sa impyerno na nagpapaknahain na mayroong bayad sa kasalanan, all righteousness ng Panginoon sa kanyang mga tao rin. Ibinihis na sa atin ang kanyang katwiran. Hindi matiis ni David na makisama sa ganitong mga tao.
Mas maganda kung mayroon nang nagbibiruan, naglulukuhan, lumayo ka na. Huwag kang makitawa. Huwag kang makiisa sa kanila. Kundi ang isang taong may katwiran ng Diyos, desidido siyang lumayo. At yung tatlong steps sa Psalms chapter 1 verse 1, di ba? And 2. Ano sabi ron? Psalms 1 verse 1 hanggang 2. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya. Bagkus, sa kautusan ng Panginoon siya nagagalak. At doon siya ay nagbubulay-bulay sa salita ng Diyos araw at gabi. Gusto nating magkaroon ng kausapin natin ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Kaysa makipag-usap tayo sa mga taong naninira sa pangalan ng Diyos. Mga taong kinapuputan ni David. At hindi lang yon. Kinapuputan din ni David ang mga napupuot sa Diyos. Verse 21. Hindi ba kinapuputan ko silang napupuot sa iyo, O Panginoon? At hindi ba kinasusuklam ko silang laban sa iyo'y bumabangon? Maraming taong napupuot sa Diyos pag may problema sila. Maatim ba natin pakinggan na Diyos hindi totoo yan? Dahil may problema lang. Masakit yun sa atin. Ha? Masakit yun. Ngayon, kung diehard kayo sa inyong kandidatong presidente, kapag ka nakarnig kayo ng masama, laban doon, masakit din sa inyo, di ba? Kung yan hindi makapagbibigay sa atin ng buhay na wala hanggan, ba't hindi tayo masaktan sa Diyos na nagbibigay sa atin ng buhay na wala hanggan? Dapat lang, baguhin natin ang ating pakikitungo. Dapat sa Diyos tayo. At ang sabi sa 22, ganito pang sabi ni David, kinapuputan ko sila ng lubos na pagkapuot. Grabe, kinapuputan ko sila ng pagkapuot talaga. Na hindi yung nanggigigil si David sa kasamaan ng mga taong ito, kundi higit niyang nilalayuan. Hindi niya ini-entertain. Kasi ang pagkapuot ay yung pabayaan sila sa kanilang buhay. Like God, di ba kinaputan niya si Esau at iniibig niya si Jacob. Paano pinakita ng Diyos na kinaputan niya si Esau? Pinabayaan si Esau sa kanyang pagkamakasalanan. Yumaman siya, pinagpala siya, naging bantog siya, pero hindi siya dinidisiplina ng Diyos dahil hindi siya anak. Samantala yung minamahal na anak ay talagang tinutwid, binabantayan niyan. Hanggang nga si Jacob naging lumpo dahil inibig siya ng Diyos, disiplinado siya ng Diyos. Hindi siya pinabayaan sa kanyang pagkamakasalanan. Ganon din tayo, bayaan natin ang kanilang ginagawa. So nakita natin, ang Diyos po ay righteous pagdating sa kamatayan ng masama dahil naihahain ang kanyang paghahatol. Matuwid ang Diyos pagkahumatol. Ikalawa, katwiran ng Diyos ay nakikita rin sa paghiwalay natin sa mga anumang kasamaan. Hindi atin yun, kundi yung katwiran ng Diyos nasa iyo, itong nagiging paraan para maging sensitibo tayo sa gawa ng kasamaan. Ikatlo, katwiran ng Diyos ay napapakita sa pagpapabanal. Itong dapat nating panghawakan. Pagpapabanal. Verse 23-24. Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang mga pag-iisip ko. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Dito pinapakita ni David, kilala niya ang Diyos. Na lahat ng kasamaan hindi maaring magwagi at magtawa sa bandang huli. Hahatulan sila ng Diyos. Dahil doon, sa kaalaman ni David that God is righteous, all righteous, omni-righteous, siya po ay humihingi, nananalangin na siya patuloy na mapabanal ng Diyos. Sapagkat ang Diyos po nagbabanal sa kanyang mga banal. Ang mga banal lalong magpapakabanal at ang masama lalong magpapakasama. At ito ang hangad ni David. Hindi lamang niya, Lord, gawin mo kong banal. Hindi.
nakita natin si David ang unang gumawa ng paglayo, pagkamuhi, pagkapuot sa kasamaan. Sapagkat ang gawa po natin bilang Kristiyano, katungkulan natin at kilos ng Diyos, nagsasama yan. Once na ginawa natin yung katwirang nasa atin, kasama ang Diyos na gumagawa para sa iyo, hindi sa iyong sarili yan. Sapagkat kung sa ating sarili, wala tayong magagawa. Kasama pa rin ang Diyos. So, lahat ng tunay na mga banal, anumang antas ng buhay natin ay may hangarin para sa totoong kabanalan. Nararamdaman niyo ba yun na lumalayo kayo, gusto niyo maging banal, maging hiwalay sa mga taong ito? Napakabigat yan sa inyo na nagtatrabaho sa mundo sapagkat kasama ninyo ang mga taong ito. Pero hindi ibig sabihin nakikiisa kayo, nakikisawsaw sa kanilang mga ginawa. Kundi ikaw ay nagpapatuloy na magpakabanal, humihiwalay. 1 John 3, verse 2 to 3, ganito ang pagkakasabi. Mga minamahal, 1 John chapter 3, verse 2 to 3. Mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos. At hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya. Kapag siya'y nahayag, nagiging katulad tayo. Sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. At sino man, andyan na, at sino mang may ganitong pag-asa sa kanya ay naglilinis sa kanyang sarili, gaya naman niyang malinis. Ibig sabihin, kung tayo po ay may katwiran, tayo'y ligtas, may hangarin tayong maglinis ng ating sarili. Sapagkat kung naghahangad tayo maglinis, ang Diyos ang totoong naglilinis sa atin. Yung misteryo ng confluence. Gawa natin, gawa ng Diyos, pinagsama. Kung mayroon tayong desire, at magkakaroon tayong desire kung totoong Kristiyano ka, na maglilinis na yung sarili, lilinisin ka rin ng Diyos. At dito sa verse 23, 24, makikita natin ang hiniling ni David, apat. Dahil hindi niya magagawa ito sa kanyang sarili. Unang-una, si David, sabi niya, para maging malinis siya, sa pamagitan ng righteousness ng Panginoon, sabi niya, ako'y nagpapasuri sa Diyos. Dapat ganun tayo. Lagi tayong nagpapasuri, Lord, ano ba yung nagawa ko? Ano yung mga kasalanan ko? Ano yung natatago sa akin? Verse 23, sabi, siyasatin mo ako. Yun ang prayer ni David, siyasatin mo ako. Ibig sabihin, suriin mo ako, Panginoon. Sapagkat sa aking sarili, bulag ako eh. Di ba si David minsan, bulag siya sa kanyang kahalayan? Hindi niya pinansin yun. Kaya siya nagkasala kay Bathsheba. Kaya sabi niya, siyasatin mo ako, O Diyos. So yun ang hangad niya na siya po ay nagpapasuri sa Diyos. Yung nang gawin natin. Alam nating righteous ang God. Nakikita niya lahat ng ating ginagawa. Nababasa niya lahat ng ating puso. Alam niya kung anong iniisip natin. Bakit tayo nagtatago pa? Tayo nagsisinungaling pa? E di, ilahad na natin ang ating sarili at magpasuri tayo sa Diyos tulad ni David. Siyasatin mo ako, O Diyos. Buong tapat ang sinabi nitong David na siya ay magpasuri upang kilalanin ang natatagong kasalanan sa puso niya. Isa sa mga pagsusuri po ng puso natin, alam niyo kung ano? Salita ng Diyos. Kapag tayo po'y lagi nagbasa ng salita ng Diyos, gumagana po yung kanyang pagiging dalawang talim. Pumapasok tayo, hindi ka talaga makakatanggi. At ikalawa, higit sa lahat, sa preaching. Talagang bubuksan ka dyan. Kung ikaw ay nagpipray na, Lord, siyasatin mo ko there. Sa preaching, makinig ka. Kung ano yung tinutuwid sa'yo ng Panginoon. Kailangan lang. At ito'y ating ihingi ng kapatawaran. Sapagkat nasabi sa 1 John 1:9, kung ating sasabihin o ipahayag ang ating kasalanan dahil tayo inilantad ng Diyos, tapat siya at banal na tayo kanyang patatawarin. Ikalawa, ang hiningi ni David dito, sa verse 23, sa B, siya po'y nagpapasubok sa Diyos. Laging hindi lamang siya nagpapasiyasat, kundi nagpapasubok. Ang sabi niya, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako.
at alamin mo ang mga pag-iisip ko. Halimbawa, kung meron kang galit, Panginoon, ano yung problema ko? Bakit hindi mapayapa? Wala akong kapayapaan sa araw-araw. Mayroon nakatago rito. Ibabatid sa iyo sa pamagitan ng probidensya, may galit ka sa iyong puso. Ngayon, susubukan ng Panginoon. Gusto mo maalis yan? Ang paano maalis yan? Itatago mo, lihim? Hindi. Ikaw confess mo. Makikipagkasundo ka, hihingi ka ng kapatawaran. Yun yung pagsubok. Kung nalaman mong kasalanan mo, huwag mong itago. Huwag mong ilihim. Huwag kang magkunwari. Kasi pagka tinatago rin yan, pagsamba mo, pagkukunwari, panalangin mo, pagkukunwari, pagbabasa ng Biblia, pagkukunwari, lahat na mo po ay sa pagkukunwari. Sakit yun. Wala talagang kapayapaan. So kailangan, nagpapasubok sa Diyos. Ikatlo, ang sinasabi dito ng David, sa verse 24a, sabi sa verse 24a, at tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Ano nakikita natin dyan? Si David po, nagpapakita ng totoo niyang pagkatao. Nagpapakita siya. Panginoon, tingnan mo, ano bang nakikita mo sa akin? Pagkukunwari ba itong aking pagsamba ngayon? Pagkukunwari ba itong aking pananalangin ngayon sa prayer meeting? Mayroon ako nakatago eh. So dapat nagpapakita tayo ng totoong kulay. Yun ang sinabi ni David dito eh. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin. Tignan mo. Kailangan ihayag mo sa Diyos yung totoo mong pagkatao. Are you a Christian? Then, pakita mo. Pakita mo. Sapagkat yun ang mahalaga. Hayaang suriin ka ng Diyos at ilantad ang iyong kasalanan. Anong meron ka relasyon sa iyong asawa? Anong relasyon mo sa iyong mga anak? Anong relasyon mo sa iglesia? Anong relasyon mo sa iyong kapwa? Sa iyong mga magulang? Magpakita ka. Yun ang prayer ni David. Dahil alam niya, God is righteous. At kapag ang Diyos ay humatol sa akin, matuwid talaga siya. Totoo talaga yan. Dahil alam niya at kilala niya ako. Kaya hindi maaaring magkamali ang Diyos sa paghahatol sa akin. Then, pang-apat, panghuli, verse 24b. Ang sabi sa B, at patnubayan mo ko sa daang walang hanggan. Ano pong sinasabi ni David? Siya po'y nagpapagabay. Ayaw niyang kumilos, ayaw niyang magdesisyon sa kanyang sarili. Alam niya magkakamali siya. Alam niyang siya ay mayroong kinikilingan sa lahat. Kaya siya nagpapagabay sa Panginoon. At alam natin, ang gabay ni David ay ang salita ng Diyos. Sabi nga niya, siya tulad ng isang usa. Pagod, nauuhaw siya. Dahil salita ng Diyos, ang kanyang gabay, ang kanyang kalakasan. Kaya, huwag mo sabihin, bahala na. God knows my heart. Oo, alam ng Diyos ang puso mo. Kaya ko yan. No? Hindi mo kaya? Yung righteousness na nasa iyo, yun ang nag-uudyok sa iyo, makasalanan ka. May ginagawa ka. Pero hindi mo kayang alisin yan, baguhin yan. Trust not yourself. Saan yun? Proverbs 3, verse 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart. Don't lean to your own understanding. Huwag kang magtiwala. Huwag kang tumiga. Huwag kang kumiling sa iyong sariling unawa. Trust in the Lord. Hindi mo kaya yan, kaibigan. Huwag mong lukuhin ang sarili mo. At the same time, huwag mong lukuhin ang Diyos dahil alam ng Diyos. He is omniscient. He is omnipresent. He is omni-righteousness. Galatians 6:7. Anong sabi sa Galatians 6:7? Huwag kayong padaya. Ang Diyos ay hindi maaring lukuhin. Okay? Sapagkat ang anumang ihasik ng tao ay siya rin niyang aanihin. Nakita nyo? Kung ikaw mayroong kasalanan sa loob ng puso mo, hindi ka pupuntahan ng Diyos na para pukpukin ang ulo mo. No. Yung kasalanan na sa iyo, yun ang magpaparusa sa iyo.
Dinikri na ng Panginoon yan. The wages of sin is death, but forgiveness, confession ng kasalanan. Kaya nga, God is righteous. So huwag nating linlangin ang ating sarili. Sumuko ka na. Di mo kaya. So, sa pagkasuberano ng Diyos, Kanyang wawasakin ang mga masasama. Wawasakin talaga. Hindi mo pwedeng hatulan Diyos, pasama ka, Panginoon, wala kang utang. No, He is righteous. Hindi siya maaaring magkamali sa hatol na tatanggapin. Ngunit kanyang kinahabagan ang mga mapagpakumbaba. Mapagpakumbaba saan? Una, nagpapasuri sa Diyos. Ikalawa, nagpapasubok sa Diyos. Ikatlo, nagpapakalantad o nagpapakita sa Diyos. Pang-apat, nagpapagabay sa Diyos. Huwag kang magmatigas. God is omni-righteous. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mga salita. Tunay na kayo po ang nakababatid at kayo po ay napupuot sa kasamaan na aming pong tinatago. Sapagkat ang inyong pong kalooban ay pabanalin ang inyong mga banal upang makapamuhay kami ng malaya, may kapayapaan at katiwasayan sa buhay. Maraming salamat po, Diyos. Nawa, gamitin nyo ang mga salita ninyo na kami magpakumbaba at isuko ang aming sarili sa kalooban ninyo. In Jesus' name.